Fact you, fact you, fact you. Hello Fact Buddies! We are back at andito na naman ako para sa isang fantastic episode ng I Do Give a Fact. At sa episode na to, napapanahon nga ang usapan natin dahil nga ang mga Pilipino ay nagsiselebrate ng undas tuwing All Saints Day at All Souls Day. At dahil nalalapit na ang Halloween season, syempre, hindi mawawala ang katatakutan. Hali kayo, Fact Buddies. Magtakutan tayo. Meron ako ichichika sa inyo na culturally significant sa ating mga Pilipino. Tara, pag-usapan natin ng mythical creatures sa Pilipinas. Una, pag-usapan natin ng mga kapre. Kilala ang kapre bilang isang elemento na nakatira sa mga matatangkad na puno katulad ng akasya, balete, at puno ng mangga dahil ito ay tagapagbantay ng kagubatan. Hindi mapagkakaila na titindig talaga ang balahibo ng kung sino mang makakakita rito. Sa laki ba naman nito na nasa tinatayang 7 to 9 feet ang taas. Maitim din ito at natatakpan yung mukha niya ng makapal niyang buhok. Nanlilisik din ng mga mata nito na kulay pula at syempre, ang amoy nito na amoy sigarilyo. Alam nyo rin ba na may mga kwento na may belt daw sila na nagpapa-invisible sa kanila? Nagkakagusto rin daw sila sa babae, like tao na babae ha, at nanliligaw daw sila at nagbibigay ng mga regalo. Kaya lang, kapag tinanggap daw ng babae yung regalo, tsak nakukunin ng kapre yung kaluluwa nito. Pero, mayroong mga iilan na nagsasabi na meron ding mga babaeng kapre. At kagaya ng tikbalang, nanliligaw din ito ng mga taong nanlilibot sa gubat. Bukod pa rito, ang mga kapre ay may kakayahang manggaya ng mga tunog na nasa gubat na tsak na makakapangilabot talaga sa kung sino mong maliligaw dito. At alam nyo rin ba, bago rin sa akin to ang mga kapre pala ay introverted at sinasabi na parang mas prefer pa nila na solo lang at na mag-isa na nakatambay sa nature. Hindi siya tulad ng ibang mythical creatures na kagaya ng duwende o engkanto na nakikisalamuha sa iba pang mythical creatures. May ilang nagsasabi rin na ang mga kapre raw ay galit sa mga maiingay. Alam nyo na. Alam nyo rin ba na ang salitang kapre ay nagmula sa Arabic word na kafir, nang ibig sabihin ay non-believer. Maaaring galing ang salitang ito sa mga Arab traders na nakikisalamuha sa mga Pilipino noon bago pa dumating ang mga Espanyol. Isa pa ang tawag sa mga kapre ay agta dahil naihahalad ito sa kulay nun. Pero, meron din naman mga nagsasabi or mga paniniwala na may mga kapreng mababait. Maraming nagsasabi na nagbibigay din ng mga kapre ng swerte kapag sila ay nirespeto or binibigyan ng offering. Generous din naman pala sila. Sunod na pag-usapan naman natin ang tiyanak. So, in Filipino folk stories, a tiyanak is often described as a demonic and bloodthirsty child. Yung itsura nila, hindi kaaya-aya. They start with an angelic face na nagtatransition sa pagiging demonic looking. Yung mga mata lumalaki at nagiging pula at yung mga kuko naman nila ay humahaba and it turns to claws. Nagde-develop din sila ng mga matatalim na ngipin na ginagamit nila sa mga biktima nila. Usually mga buntis o yung mga naliligaw sa kagubatan. Marami-raming version yung pinagmulan ng tiyanak. So, a legend in Mindanao suggests na yung mga kaluluwa daw ng mga baby na yung mga nanay nila ay namatay during childbirth kaya sila nagiging tiyanak kasi they were left to fend for their own in this world. At dahil dito, nagtatransform sila sa nakakatakot na demonic creature. Meron din mga nagsasabi na ang mga tiyanak daw ay mga baby na hindi na binyagan bago ito namatay. So, ang mga tiyanak usually nakatira sila sa kakahuyan at meron din kasabihan na para hindi ka nila mabiktima, baliktarin mo yung damit mo habang naglalakad ka sa kakahuyan. So, may mga representation din ang mga tiyanak sa Filipino film scene. Kagaya na lang nung pinagbibidahan ni Janice de Belen noong 1988 na tiyanak din ang pangalan. Meron din isang part sa Shake, Rattle and Roll 15, yung Flight 666, kung saan yung tiyanak ay ipinanganak sa eroplano. Check it out, Fact Buddies. Binge watch nyo this Halloween season. Yan lang ang akin for this episode, Fact Buddies. See you ulit sa susunod at lagi nyong tatandaan na I do give a fact because you matter. Happy Halloween!